Kapag sinabi ng lalaki na wala na siyang pagmamahal, may pag-asa pa ba? Actually, isa ito sa mga katanungan na natatanggap namin lalong-lalo na galing sa mga kababaihan, no? Sa mga babae. Na bilang isang lalaki na rin mga utol, isisiwalat ko po dito sa inyo kung anong mas mainam ninyong gagawin at saka kung ano yung mga dahilan. Okay? So, ganun na nga. Yung iba is nawawalan ng pag-asa or natatakot. Na Kuya Kiko, totoo ba na kapag sinabi ng lalaki sa amin na wala na siyang pagmamahal, totoo kaya ito? Pwede ba namin itong paniwalaan or wala na ba talagang pag-asa? So yun po ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin yung totoo. Bilang isang lalaki na rin mga utol, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung ibig sabihin. Now bilang opinion ko as lalaki na rin. So actually, bilang pananalita or yung mga ganitong pananalita ng lalaki ay hindi po ito permanente. Yung iba is kadahilanan ay sa bugso lang ng damdamin. Yes, kaya kung minsan nakakapagsalita kami na ayaw ko na sa'yo, no? Wala na akong pagmamahal. Which is sa maraming dahilan. Pananakot, sa pagod, sa paulit-ulit na problema na hindi naman nare-resolba. Ganun at ganun pa rin. No, or pressure, at saka mawawalan ng gana yung partner sa'yo or sa pagkawalan ng gana kapag wala namang pagbabago or wala namang progress yung relationship ninyo. So yun po ang isa sa mga dahilan, pero ito yung gagawin ninyo once na sinabihan kayo ng mga partner ninyo nang wala na akong pagmamahal sa'yo. Ang sakit, no? So wag kayong mag-alala, baka sa video na ito ay mabubuhayan ka pa ng dugo. Okay? So yun, isa-isahin natin. Yung una sa lahat is, huwag mo nang isipin na permanente ang nararamdaman niya. Like I said, hindi po ito permanente. Mas malaki-laki yung chances na ito ay dahil sa bugso lamang ng damdamin. No? Or nabibigla. Kumbaga pa, in short, ito ay temporary lamang. No, mas malaki yung chances na temporary lamang ito. Dahil nga uulitin ko utol, baka sa problema ninyo, na lagi na lang paulit-ulit. Hindi na pag-uusapan ng maayos, na kahit nag-usap na kayo, ganun pa rin, nangyayari pa rin. Yung problema na ito ay bumabalik pa din. Or dahil na rin sa behavior mo na baka masyado kang annoying, controlling, nagger, yung tipong nakakasakal. So maaaring naalibadbaran na yung partner mo sa'yo kaya nakapagbitiw siya ng salita na wala na akong pagmamahal sa'yo. And yung isa pa, baka inuubos mo kasi palagi yung kanyang oras. Isa pa ito utol na pwede kang tatalikuran ng lalaki sa pananalita. Pero kung may gagawin ka rin, yung sinasabi nating kinakatakutan mo na baka permanente na ito Kuya Kiko na mas lalo siyang lalayo sa akin, pwede pang magiging temporary kapag tama yung magagawa mo. That's why nandito tayo sa video na ito. Okay? At ituturo ko sa inyo syempre. So ito, huwag kang mabahala dyan. Yung pangalawa natin is, alamin yung dahilan kung bakit nawala ang pagmamahal. So yun na nga ang pinag-usapan din natin sa number 1. Kailangan nating alamin muna. No, sinabi ko lang sa inyo yung mga example. But kailangan mo itong himay-himayin, no, yung bawat anggulo. Kung ano ba yung meron sa mga pagkakamali mo rin, kung ano ba yung meron sa pagkakasira ng relationship ninyo, kung ano ba yung dahilan na kung bakit humantong sa pagkakaganito yung partner mo. We need to reflect din paminsan sa ating sarili na baka tayo lang din ang may nagawang kasalanan or pagkakamali or pagkukulang. Huwag muna tayong makinig sa kanya. Kilalanin mo muna yung sarili mo, lalong-lalo na yung behavior na pinapakita mo sa kanya. Is it tama nga ba? Is it kulang or baka napasobra ka? Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is huwag siyang habulin. Number 1 talaga ito utol. Pero syempre, nilagay muna natin sa pangatlo. Kasi una nga sa lahat, step by step, alamin muna natin kung ano yung mga dahilan. Ngayong nalaman mo na, and ngayong nakapagbitiw na ng salita yung partner mo na wala na siyang pagmamahal sa'yo, huwag mo siyang habulin. Ibig sabihin, ibigay mo. No, magparaya tayo na kung ano man yung narinig mo sa kanya na wala na siyang pagmamahal, tanggapin ito. At saka, huwag na natin siyang hapulin. Lalong-lalo na yung isang dahilan utol is kapag sa pagtataksil,
no, is kapag siya ay merong iba or nagloloko. No, pasok ito sa pang-aabuso kung minsan. Pero pwedeng magiging temporary lamang yung pagkawalan niya ng pagmamahal sa'yo kapag may tama tayong gagawin. Na isa na nga dito is huwag mo siyang habulin. Magparaya ka, utol. Kapag hinahabol mo pa, kapag the more kang magmamakaawa is ito pa yung magpapatulak sa kanya na mas lalo siyang lalayo. Lalaki lalo yung ulo, utol. So all you have to do, kapag sila ay lumalayo, kapag sila ay umaayaw, balikan natin ng tanaw din yung ating sarili. Huwag nating iiwan. Copy? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is hayaan mong maramdaman niya ang pagkawala mo. Yes, that's why, no? Gawin nyo po yung number 3 natin. Na huwag ninyong habulin. Iparanas nyo rin, no? Kung ano yung mararamdaman nila, kung ano yung mga mafe-feel nila, at saka kung ano talaga yung marirealize nila once na nabigay mo yung mga kapanahunan or oras na ikaw ay wala. Kailangan mo itong iparanas. Kasi kung minsan, hindi ito makikita ng partner mo, lalong-lalo na yung halaga mo kapag andyan ka palagi. Pero kapag sa oras na tinanggal mo yung sarili mo sa kanya, ay dito pa talaga mas lalong marirealize ng mga partner ninyo yung totoo ninyong halaga. Okay? So yun ha. And then ito, yung pang-5 natin is tanggapin ang anumang magiging resulta. Yes, of course. Dapat lang. No, dapat meron tayong acceptance and dapat meron din tayong abundance mindset. Kung magstay sa atin yung tao, okay. Kung hindi sila magstay sa atin, okay pa rin. No, ibig sabihin, pwede pa tayong mabuhay kahit mawalan ng lalaki. Ibig sabihin, marami tayong options. Ibig sabihin is, hindi siya kawalan. Ibig sabihin na rin ay, marami pang pwede kang pagkakaabalahan sa mundong ito. Hindi lang sa relationship, hindi lang sa kanya, hindi lang sa taong ito. No, nakuha nyo yung pinupunto ko? No, so, kapag sinasabihan kayo na hindi kayo mahal na mga tao or na mga partner ninyo, tanggapin natin. Huwag na nating paguluhin yung isip natin na baka hindi na nga tayo totoong mahal. No, ipagpalagay na natin na hindi ka nga mahal. Kailangan natin itong tanggapin. Kasi kapag sinabi nilang hindi ka na niya mahal, and then ikaw pa mismo ay parang hindi naniniwala, pinapakita mo lang dito na parang ayaw mong tanggapin yung katotohanan. Parang natatakot kang mawala siya. Kaya, mas lalo kang aabusuhin. Tandaan ninyo, utol ha, kapag sila ay nang aabuso, isa po ito sa dahilan na kung bakit ka nahihirapan. Kapag ikaw mismo ay nagpapaabuso din. So mas lalaki yung pang-aabuso nila sa'yo kapag hinahayaan mo lang na abusuhin ka. Nakukuha ba? No? So yun lang po, no? Ang mga dapat ninyong gagawin at saka alamin nyo lang yung mga dahilan and kailangan nyo lang itong tanggapin at saka huwag na ninyo silang habulin. Subukan nyo lang, mas magugustuhan po ninyo yung magiging resulta. Copy? So yun lang po mga utol, no? Maraming salamat talaga. Andito lang tayo palagi. No, bilang isang lalaki na rin, isisiwalat pa natin yon. Okay, abang-abang lang sa mga kasusunod pa nating mga payo videos. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!